China, hindi nakapalag sa Japan. Kamakailan lang ay nasamsam ang isang Chinese fishing vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Japan. Matapos itong hindi tumigil sa utos ng inspeksyon at nagtangkang tumakas. Inaresto ang kapitan kasama ang mga tauhang sakay. Ikinagalit ng China ang nangyari at naglabas ito ng nakababahalang pahayag laban sa mga Hapon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang malaking aral ito sa Pilipinas dahil sa dinedma ng mga Hapon ang pananakot ng China at hindi ibinalik ang kinumpiskang barko. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noong ika-12 buwan ng Pebrero, taong 2026, namataan ng Japan Fisheries Agency ang isang Chinese fishing vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Japan, malapit sa Nagasaki Prefecture sa pamamagitan ng routine maritime patrols ng ahensya. Agad itong nilapitan ng patrol vessel na Hakuo Maru at inutusan ng kapitan na huminto para sa regular na inspeksyon. Ayon sa mga otoridad, malinaw ang utos na ihinto ang barko para ma-check ang kanilang dokumento at aktibidad sa pangingisda kung meron silang permit. Pero sa halip na sumunod, sinubukan umano ng bangka na dumiretso at magpatuloy sa paglayo mula sa patrol vessel. Dito nagsimula ang habulan ng dalawa sa karagatan. Ayon sa Japan, tumagal ng ilang sandali ang habulan sa dagat bago nahuli ang barko. Noong una, sinubukan itong umiwas sa Coast Guard, pero sa huli, napilitan itong huminto at inabutan ng mga otoridad. Sumampa ang mga opisyal sa barko para magsagawa ng inspeksyon at beripikahin ang mga dokumento. Hindi rin naman nanlaban ang crew ng Chinese fishing vessel. Binalita yan sa The Guardian noon lang ika-13 ng Pebrero 2026 na nasamsam nga ang bangka ng mga Chinese sa loob ng economic zone ng Japan. Pero walang malinaw na ulat na nagsasabing may mga huling isda ito. Malamang ay kadarating pa lamang nila sa lugar at wala pang nahuhuli ng nasita. Ang pangunahing dahilan ng pagkumpiska ay ang paglabag sa batas pangisdaan. Kaya ang focus ng Japan ngayon ay sa investigasyon. Binalita ng ABC News na kasama sa inaresto ay ang 47 years old na kapitan na si Zhang Nianli dahil sa pag-iwas nito sa inspeksyon at posibleng illegal fishing. May kabuuang 11 crew ang sakay ng vessel, ngunit ang kapitan ang pangunahing isinailalim sa investigasyon. Pagtapos ng aresto, dinala ang barko sa pantalan para sa karagdagang proseso at iba pang legal na hakbang. Ayon sa mga ulat, ito ang pangalawang beses mula 2022 na may Chinese fishing vessel na sinamsam ang Japan. Mariing nagbabala ang Japan's Chief Cabinet Secretary na si Minoru Kihara na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na aksyon upang ipatupad ang batas para pigilan at hadlangan ang mga iligal na pangingisda sa kanilang EEZ. Siyempre, ang pinariringgan nito ay ang mga incheck. Nang nabalitaan ng China na kinumpiska ang kanilang Chinese fishing vessel dahil sa nasa loob ito ng Japanese Exclusive Economic Zone, naglabas ng magilas na pahayag ang Ministry of Foreign Affairs. Ayon sa kanilang tagapagsalita, hiniling nila na tiyakin ng Japan na ligtas ang crew at igalang ang kanilang mga karapatan habang isinasagawa ang investigasyon. Sinabi rin na umaasa sila na susundin ng Japan ang China-Japan Fisheries Agreement at ilulunsad ang kaso ng patas at ayon sa konstitusyon.
Ang China-Japan Fisheries Agreement ay tumutukoy sa bahagi ng karagatan o zones kung saan pwedeng mangisda ang mga fishing vessel ng dalawang bansa. Kasama sa kasunduan ang iba't ibang kondisyon katulad ng kung gaano karaming isda ang maaaring hulihin. Sa ilalim ng agreement, kailangan pangalagaan pareho ng Japan at China ang yamang dagat ng kanilang PMZ. Bukod dito, ang kasunduan ay nagtatakda na kailangan muna ng pahintulot o lisensya bago mangisda sa EEZ ng magkabilang bansa. Halimbawa, pwedeng mangisda ang mga Hapon sa loob ng EEZ ng China. Yan ay kung meron silang lisensya. At ganon din ang mga inchik. Pwede silang manghuli sa loob ng EEZ ng Japan. Yan ay kung meron din silang pahintulot. Binanggit ng China na patuloy nilang poprotektahan ang legal na karapatan at interes ng kanilang mga mangingisda. Sa kabilang panig, iginiit ng Japan na ipagpapatuloy nila ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal fishing sa kanilang karagatan. Kinagabihan ng ika-13 ng Pebrero 2026, pinalaya ng mga otoridad sa Japan ang kapitan ng Chinese fishing vessel. Halos isang araw matapos siyang arestuin. Ayon sa mga ulat, nakalaya siya matapos magsumite ang panig ng China ng mga kinakailangang dokumento na nagsisilbing garantiya para sa pagbabayad ng cash collateral o piyansa habang nagpapatuloy ang kanyang kaso. Pinayagan siyang makalaya pansamantala habang inaasikaso ang usapin sa ilalim ng batas. Pinaliwanag ng mga opisyal ng Japan na ang pagpapalaya ay isinagawa alinsunod sa kanilang domestic law at sa umiiral na international procedures. Gayunpaman, mananatiling may obligasyon ng kapitan at ang may-ari ng barko na sumunod sa anumang magiging desisyon ng Japan. Iyan ay kung susunod ang China sa batas. Hindi lamang Japan ang malakas ang loob na kumumpiska sa mga iligal na mangingisda ng China. Nandiyan din ang Indonesia. Noong administrasyon pa ni dating Fisheries Minister na si Susi Pujiastuti, ipinatupad ang tinatawag na Sink the Vessels Policy. Sa ilalim nito, ang mga barkong mahuhuling iligal na nangingisda sa loob ng territorial waters o exclusive economic zone ng Indonesia ay palulubugin. Inulat sa ABC News noon pang taong 2016 na nahuli ng Indonesian authorities ang isang Chinese fishing vessel na malapit sa Natuna Islands na sakop ng EEZ ng bansa. Sa ikalawang pagkakataon, sa loob lamang ng ilang buwan, nagprotesta ulit ang China laban sa pagsamsam ng Indonesia sa kanilang bangka at sa pagdetine sa mga Chinese crew nito. Pero hindi natinag ang Indonesia, pinalubog pa rin ang barko ng mga inchik. Buwan ng Marso taong 2016, kung matatandaan nagkainitan ng China at Vietnam dahil sa nahuling Chinese vessel. Binalita yan sa IP Defense Forum noong 2026 na may mga Chinese fishing vessel na pumasok umano sa exclusive economic zone ng Vietnam. Ayon sa pahayag, hinabol at hinarang ng Vietnamese Coast Guard ang ilang bangka at kinumpiska ang mga kagamitan sa pangingisda. Tapos noong Enero 2019, may bagong insidente na naman malapit sa Paracel Islands kung saan may mga Chinese fishing vessel na nahuling nangingisda ng walang pahintulot. At sa bawat insidente, naglalabas ng diplomatic protest ang China. Subalit katulad ng Indonesia, iginiit ng Vietnam na sa ayaw o sa gusto ng mga Chinese, ipatutupad nila ang kanilang batas.
Buwan ng Oktubre taong 2016, isang Chinese captain ang namatay matapos ang komprontasyon nito sa Korean Coast Guard habang isinasagawa ang operasyon laban sa illegal fishing sa West Sea. Tapos noong Nobyembre taong 2020, iniulat ng mga otoridad na nakasamsam ulit sila ng ilang Chinese fishing vessels na walang tamang permit at mga lumalabag sa fishing regulations. Buwan ng Abril 2022, may ininspeksyong dose-dose ng Chinese boats na hinarang at pinagmulta dahil sa pagpasok nila sa EEZ ng South Korea. Dahil dito, nagalit na naman ng China at naglabas ng pahayag laban sa mga Koreano. Subalit iginiit ng South Korea na bahagi ito ng kanilang pagpapatupad ng batas para protektahan ang yamang dagat ng kanilang nasasakupan. Sa loob ng maraming taon, ilang bansa sa Asia at iba pang rehiyon ang nakapagtalaga ng pagsamsam sa mga Chinese fishing vessel dahil sa walang pakundangang pagpasok ng mga nito sa exclusive zone ng kani-kanilang mga bansa. Lumabag sa fishing laws, kawalan ng permit, at paggamit sa ipinagbabawal na paraan. Madalas, tinangkapang tumakas ng mga barko. Kaya dahil dito, maraming vessel ang nakumpiska ng ilang bansa. Hinuli ang kapitan at pinagmumulta ang crew. At paulit-ulit din naman ang pagkondemna ng Chinese Communist Party. Malinaw ang batas at hangganan ng karagatan. Kaya sa ayaw at sa gusto ng China, kailangan nilang igalang ang karapatan ng ibang bansa. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi nakapalag ang China sa pagkumpiska ng Japan sa kanilang fishing vessel. Pero hindi ito ang unang pagkakataon dahil ginawa na rin ito ng Indonesia, ng Vietnam at ng South Korea. Bagamat palaging nagbabanta ang China sa mga ginagawa ng kanilang kapitbahay, hindi nagpasindak ang mga bansa, lalo na ang Japan. Isang aral ito sa mga politiko ng Pilipinas na kung igigit natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea, hindi tayo bubulihin o babastusin ng mga inchik. Hindi batang sabi, kung tama ang iyong pinaglalaban, walang unos na sa'yo'y titinag. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.